Dun sa Matthew chapter 4 verse 4, ano po sabi doon? But he answered and said, sino ang sumagot? Si Jesus. No? It is written, susulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa ibang translation, that proceeds, that come out from the mouth of God. Kaya samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Once again, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami nagkasama-sama muli sa inyong pangalan. We ask in the name of Jesus that your anointing be upon your servant, upon your church. Help us to understand your word. Help us to be receptive of your word. We pray, O God, for your power and authority be upon us all and receive blessing from you in the name of Jesus. I pray, use me for your glory alone. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Again, ang sabi sa Matthew 4:4, it is written, nasusulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi sinabi ng Biblia rito na hindi mo kailangan yung tinapay. Hindi mo kailangan yung riches ng mundo. Hindi sinabi dito na hindi mo kailangan yung magdamit ka o bumili ka ng whatever. But ang sabi dito, hindi lamang sa mga bagay na yan. Hindi lamang doon sa bagay na nakikita sa mundo, hindi lamang doon sa mga bagay na ating natanggap, yung ating mga sweldo and so on and so forth. It's not just the riches of this world daw nabubuhay, especially ang Kristiyano, but doon sa sinasabing salita by every word that proceeds from the mouth of God. Napakahalaga sa isang Kristiyano. Marahil alam natin, malakas naman yung boses ko, no? Marahil alam natin na talagang especially maybe nowadays, parang yung 2016, though we welcome 2016 and a very positive attitude, very positive behavior, but parang as if maraming problema. As if na parang kabi-kabila may trials, madidinig ka mo minsan sa mga ibang kapatid, minsan sa ibang family, na parang bang puro may sakit, maybe because of the panahon. And then meron sa amin tumatawag na family from Warrington, na talagang ganun din. Me, ourselves, kami rin sa buhay namin, meron din kami pinagdadaan ng problema. Kung kaya ang sabi ng Biblia, ang reminder ng God sa atin, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi napakahalaga doon sinasabing, by every word that proceeds from the mouth of God. Maraming temptasyon sa ating buhay. Maraming trials. Sa ayaw natin, sa hindi. Sabi doon sa Bible study last Friday, ang unang tanong ni Pastor Lito, bakit ba may mga ganitong pagkakataon? Bakit may trials ba? Ito ba'y gusto ng Diyos? Bakit may mga kasakitan and so on and so forth? Bakit may mga kasalanan pa and so on and so forth? Of course, hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. But because nga, kung ating tutulayin, kung ating titingnan sa Genesis pa lang, nung magkasala si Adam at si Eve, andun na, pumasok yung kasalanan, at because of this sin, ito na ang mga naging bunga. Na kahit nga Kristiyano, bakit kailangan maranasan ng Kristiyano, anak na tayo ng Diyos? It is because we are still living in this wicked world. Amen? Kaya naaapektuhan tayo ng mga kasalanan ng mundo. Kasi nilikha ng Diyos lahat tayo at ang mundo, and sabi niya, very good, very good, very good. God was so satisfied when He created all these things. The earth, the world, everything na pwede nating makita. But because, bakit naging masama? Bakit hindi naging maganda na sa paningin ng tao? At even tayong mga tao, ay para bang hindi na rin nagagandahan ang Diyos, hindi na nag-i-enjoy ang Diyos, it is because of na-contaminate tayo ng kasalanan. Gaano man kabago yung damit mo, pag ito mayroong stain, pag ito'y napinturahan, ito'y natintahan, nawawala yung kabuuan na kagandahan. At ganun ang naging nangyari sa atin. Because maraming temptation nga sa mundo. Kung kaya, again, ang sabi ng Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kung matatandaan po natin, may dalawang prominent na personality o person sa Biblia na tinukso ni Satan. Kung makikita natin, Satan tempted Eve, saan siya tinukso? In the Garden of
Kung makikita natin, ang sabi ng Biblia, yung Garden ng Eden, punong-puno ng kasaganaan. Sabi nga marami, sabi ni Adam and Eve, wala na silang hahanapin pa. They were fulfilled, they were satisfied spiritually, physically, materially, everything nandun na. Sabi na ng Panginoon, mga pangasiwaan nyo, kayo mag-alaga ng mga hayop, ng mga halaman, and so on and so forth. They were naked. Hindi nila dahil because during that time, nandun pa sila sa righteousness of God because hindi pa sila nakakumit ng kasalanan. Everything is maganda sa paningin nila at yun talaga ang environment at ganun din ang buhay ni Adam at Eve. Ba't pumasok ang kasalanan? Pumasok si Satan, na-tempt si Adam, si Eve, and sinang-ayunan na rin ni Adam. Kung nakikita natin, dito ipinakikita, kaya nga sabi ng Panginoong Diyos sa atin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi mo alam kung kailan mag-i-strike ang trial. Hindi natin alam kung kailan darating yung problema. Hindi natin alam kung kailan darating yung so on and so forth. Regardless of your situation in life. Kahit ikaw nasa buhay ng kasaganaan tulad ni Adam at Eve, wala na silang hihilingin pa. Pero pumasok ang temptation. At sila ay, ano nangyari kay Adam at Eve? Sila ay bumigay. Sila ay na-tempt. Kung tutuusin, marahil sasabihin nga, bakit natukso pa? Nasa kanya na nga yung buhay lahat-lahat. Pinagpalit pa yung buhay na yun, no? Sa ibang buhay. So dito ipinakita sa kanan sa lahat si Adam at Eve, ba't pumasok pa rin ang tukso? Pumasok pa rin ang kasalanan at sila ay natukso. Pangalawang personality, si Jesus Christ. Kabaliktaran. Hindi sa Garden of Eden siya tinukso. Hindi siya tinukso during baptism. Hindi siya tinukso while he was inside the temple. But siya ay tinukso, kabaliktaran. Adam and Eve was tempted in the Garden of Eden, while Jesus Christ was tempted in the wilderness. Pag sinabing wilderness, kawalan. Wala siyang nakikita. Walang kasaganaang nakikita. At he was alone. He was tired because he fasted for 40 days. Gutom na gutom, hinang-hina. He was in want. He was alone. He was tired. He was lonely, and so on and so forth. Tinukso at pumasok si Satan. Ang sabi ni Satan, alam ni Satan kung ano yung pangangailangan ni Christ because he fasted for 40 days. Alam ni Satan na gutom na gutom yan. No? Pagod na pagod yan. Hinang-hina yan. But sabi ni Satan, now is the time for me to test the faith of this man. Of this man, Jesus. Because God man nga ang Panginoong Jesus. During the time, he was in human flesh. He did not use his divine power para lang masabing malakas ako. Amen? So, ang nangyari, tinempt ni Satan si Jesus. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Man shall not live by bread alone. Gutom man ako, nangihina man ako, hindi yan ang magbibigay ng tunay kong kalakasan. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kung makikita natin, ibig sabihin, ang sitwasyon ni Eve, ang sitwasyon ni Jesus, at ang sitwasyon natin, kahit na tayo nasa oras ng kasaganaan, kahit na tayo nasa oras ng sinasabing in want, hindi natin alam kung kailan papasok ang temptation. Hindi natin alam kung kailan papasok ang problema. Hindi natin alam kung kailan tayo biglang manghihina. Minsan ako, dahil ako nag-hypo, minsan hindi ko alam kung kailan biglang magka-hypo ako. One time, inabutan ako sa town center, may pinabili si Mrs. Nung unti-unting nararamdaman ko, uwi agad ako. Doon ako totally inabutan na sa bahay, nanginginig ako. Parang kailangan kong may makain, kailangan kong may mainom na sweet. At because of that physical, yung desire na mapunuan mo yung physical, minsan, nainom ko na yung juice, nakakain na ako bago ko maalaalang, hindi ako nanalangin. Natatalo minsan ang laman
yung kailangan natin gawin para sa Diyos. Nangyayari sa inyo, maybe, nangyayari rin sa akin. Saka lang, Lord, patawaran po. Lord, sorry, Lord. Kasi, malamig, pinapawisan ka. No? Biglang manghihina na ako. Sakit na yung ulo ko. Yung nagkikrave na ako, kailangan kong maalamnan. Kung hindi, parang totally magkukulaps na ako. At because of that physical desire, because of that hungerness, wala na, nalimutan na. Nalimutan ko na, Lord, I look up to you this blessing, this food that I'm about to partake, blessing. Wala nang ganun. Kaya ang reminder ng God, man shall not live by bread alone. Kasaganaan mo, kawalan mo, medyo nasa trials ka, nasa kasaganaan ka, you are enjoying your life. Sabi ng God, do not forget God. Always and always. Every minute, every hour. Sabi dito, kasi hindi natin alam kung kailan mag-strike. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be vigilant, be watchful. Satan, the roaring lions, is just roaming around. At any time, pwede tayong i-devour. Kaya again, ang reminder ng God sa atin, especially as Christian, nag-i-enjoy ka sa buhay, hindi masama, blessing ng God yan. But ang sabi niya, teka muna, hindi ka lang dyan nabubuhay, anak kita, alalahanin mo, huwag mo akong kalimutan. How? By, sinasabi, every word that proceeds from the mouth of God. Sa ating buhay, marami tayong pagsubok na nangyayari. When we are vulnerable, when we are tired, when we are lonely, when we are weighing big decisions, or when we face with uncertainty. Litong-lito ka, hindi mo alam yung gagawin, papasok si Satan dyan. But if we know saan tayo magkiklaim, saan natin ikiklaim yung power of God, yung pangako ng Diyos, makakatulong sa atin. And most of the time, Satan temptations focus on 3 crucial areas. Physical. Diba? Sabi nga, mga babae, pag naligo, ilang oras? Hindi naman masama yung pastor. Ano ka ba? Amen? Baka naman paliligo ng mga babae, sinasama mo. But what we are saying nga, yung bang time na nakukonsume, sa loob daw ng maghapon, ilagay mo ng 8 oras lang yung oras mo. O sa loob ng one day, 24 hours, ilang minuto o ilang oras ang nakukonsume mo sa Diyos. Eh, paliligo, ilagay mo ng 1 oras kalahati. Magme-makeup ka pa. Magsusuon yung support ka pa. Anong natira sa Diyos? Ay samantalang ang reminder sa atin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. It is tantamount to saying, don't forget your God. Kasi nabubuhay tayo sa Diyos. Again, sabi po natin kanina, prior to verse 4, Satan tempted Jesus to get food by changing. Paano sabi ng Satan? Yung batong yan, gutom ka eh. Kung talagang Diyos ka, gawin mong tinapay. Turn it into loaves of bread. Gutom ka eh. But again, although we know that although he was hungry and weak, after fasting for 40 days, he did not give in nor use his divine power to satisfy his natural desire for food. He had given up the unlimited use of his divine power in order to fully experience humanity. Kaya nga daw, hindi pwedeng sabihin daw ng, especially as Christian, hindi natin pwedeng ikatwiran. Hindi, Diyos naman yan eh, kaya nagtagumpay. Diyos naman yan, kaya nakasunod. Diyos naman yan, kaya nagawa ang kalooban ng Diyos. But let us all be reminded that during the time that Jesus was tempted by Satan, Jesus did not use his divine power para mapakita nagtagumpay siya. He was humanly. He was very human. And
He did not use His divine power to experience humanity. Para masabi, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kaya mo eh. Kaya ko, kaya nating gawin. Why? Bakit nga nasabi? Because during the time that He was human, kaya palang gawin eh. Eh ngayon pa, may katulong tayo. Sabi ni God, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya He keeps on reminding, man shall not live by bread alone. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. At hindi naman kita aagawan doon sa bread na binigay ko sa iyo. Enjoy your life. But again, while enjoying, sabi po doon, whatever you do, whether you eat or drink, give glory to God. Ito yung sinasabi, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Jesus was able to resist all of Satan's temptations because, take note, He not only knew His scriptures, but He obeyed it. Satan knows the scriptures. Satan knows the Bible. Satan knows the Word of God. Ang isang pagkakaiba lang, hindi sinusunod. Again, we are not talking about perfection. Lahat tayo, I myself, marami akong hindi nagagawa at nasusunod sa sinasabi ng Diyos. But again, ang sinasabi, ang pinupunto natin dito, let us learn to obey. How? By not forgetting the Word of God. By not forgetting the reminder of God, the command of God. Yung paalaala lagi ng Diyos. Hindi niya tinitingnan yung, perfecto ka. Kung perfecto tayo, hindi natin kailangan ng Diyos. Because He is the only one perfect. But again, sabi nga, wag mo naman gawing dahilan na yung hindi mo pagsunod, sabi nga, sabi ni God, nananadya ka na yata eh. Di ba? Di ba, minsan mayroong ganun tayong mga sinasadya mo na yata eh. Kaya mo naman, bakit hindi mo magawa? But again, He not only knew scriptures, but He obeyed it. May obedience. At alam ko, bakit tayo nandito? Form of obedience. Bakit nakakapagpanalangin kayo? Form of obedience. Way of demonstration of our obedience to God. Amen. Again, we must know the scripture, and by the help and grace of God, through Holy Spirit, nagagawa nating sumunod sa Diyos. At marami kayo, I believe, marami kayong testimony kung papaano, step by step, from glory to glory, from faith to faith, na testimony ng buhay nyo bilang isang mananampalataya. Yung dati, hindi ka naman dating nakikita rito eh. O hindi naman tayo dating nagsasama-sama eh. Testimony of your, pwede natin sabihin sa Lord, Lord, naaalala kita. Kasi yung sinabi mo, magsama-sama ang inyong mga anak. Amen? At marami pang bagay. May Bible study tayo. I believe nakakapanalangin, nananalangin kayo sa Diyos. I believe nagpapasalamat kayo sa Diyos. Minsan sabi natin sa mga anak natin, ay salamat, nagpasalamat yung ko, naalaala pa lang may ginawa ako sa kanya. Ibinili ko siya ng kingdom ang alat ng lasa. At least nagpasalamat. Amen? So ganun din eh. Kaya nga sabi ni God, it's not just the, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 17. I think wala akong binigyan nito. Ephesians, sister, sino may Bible? Sister, oh my God. Angel. Ephesians chapter 6, verse 17. Kasi cellphone ang hawak mo eh. Ay, cellphone na nga, mabagay pa rin ang pindot. Joke lang. Ephesians chapter 6, verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. So it says, God's word is a weapon like a two-edged sword. Kaya nga sabi niya, by every word that proceeds from the mouth of God. Yung word na sinasabi, yung salita ng Diyos, ginagamit in spiritual combat. Nakikipaglaban lagi tayo sa mundong ito, spiritually speaking.
We are using this word to combat temptations. Kaya nga meron sinasabing, in the name of Jesus, I rebuke, I resist, pinalalayas kita, ibinabaong kita sa ilalim ng lupa, and so on and so forth. Because we are using the word of God to resist temptation. Yung sinasabing temptasyon, yung sinasabing pain ng Satan. Amen? Again, for the scriptures tell us, for Matthew 4:4, that bread won't feed men's souls in spirit, but obedience and submission to the will of God. Kaya sabi niya, word of God. The scriptures tell us, sinasabi niya, yung sinabi natin kanina, wag nating kalimutan ang Diyos. And we are going to discuss just one. We are not going to discuss about prayer, we are not going to discuss about listening, about reading, but we are going to discuss how not to forget God. One way of not forgetting God is by meditating His Word. Sabi ito nga, yung title natin, Meditation of His Word, o Meditation on the Word. Bakit kailangan mag-meditate? Again, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Pastor, ang kulit mo, ulit-ulit ka dyan. But I just want to emphasize your need, my need, our need about hindi lamang sa sinasabing blessing na nakikita ng naked eye, but the blessing that comes from God. Yung mga unseen, yung mga spiritual blessing. Kailangan yung sinasabing nadidinig, nababasa, napapakinggan, nire-reveal ng God sa iyo pag ikaw nananalangin. Nananalangin ba tayo? Amen. Kala ko hindi. Okay. Joke lang. Amen. Smile. Sabi nga, smile even though your heart is rejoicing. Nag-smile ka, nagre-rejoice siyempre. Ay nako, sister, kababayan ko to. Ngayon, parang hindi kita kababayan. Mali sagot mo. Amen. Joke lang. But again, okay. Yeah, that's it. Okay. Ang isang napakaganda, bakit sabi ni God, kaya mong alalahanin ako lagi eh. Kaya mo naman din sundin ako eh. It's just a matter of kung gusto mo. Amen. Bakit kaya daw? It is because, yung daw sinasabing, one way of not forgetting God is by meditating this word para makita to find real life. Para daw makita at maranasan natin yung tunay na buhay. How do you find? Paano makikita yung real life? Because many people think it comes from how they look, what they eat or drink, where they go, or what they do, and leisure time. Di ba ang mundo sabi nga, enjoy, live and enjoy? Magsaya. Hindi pinagbabawal ng Diyos yung magsaya. Hindi pinagbabawal yung ng Diyos na magbakasyon. Si Sister Sonia, magbabakasyon na Abril. Sabi ko, kung may passport na lang ako sa Sister sabi ko, kung may makakapassport na lang ako, sasama ako, first time. No? By the grace of God. Kasi hindi naman pinagbawal ni God na, wag na kayong pupunta ng Amerika, wag na kayong pupunta ng Europe, wag na kayong pupunta, wala. Hindi bawal. Enjoy life. But, as we enjoy life in the presence of God, ang sabi niya, wag mong kalimutan yung aking salita. Kasi yung salita niya, ito yung nagkukumbat sa temptation. Ito yung tumutulong sa atin kung tayo'y nandoon sa posisyon, sa kondisyon na tayo'y nangihina. At ito yung pinakita ni Christ. Ginamit niya, it is written, it is written. Ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos na although He was alone, although He was tired, although He was hungry, pero na-resist niya yung temptation. Why? It is because of the Word of God. At ito yung sinasabi sa atin. Enjoy life, but i-enjoy mo ito kasama yung Diyos. Ibig sabihin, ay ini-enjoy mo ito doon sa in accordance, doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Again, if people
And of course, ang sabi po ito, many people think that if they can earn enough money to dress, eat, and play in high style. Amen? Yung mga, di ba? High style. Dito, yung mga nakasombrero ka, no? Si sister, nung magbakasyon sa naka-cruise, di ba? Nakita niyo mga picture? Abay, doon niya ang dating. Masama ba yun? No, it's not. Kasi blessing yan from God. And I believe, habang niyang ini-enjoy yung gano'n, yung family nila, habang ini-enjoy, nagpapasalamat sila sa Diyos. Fruits ito. Piyangako ito ng God. Kaya nga lang, sabi ni God, while you are enjoying the blessing that comes from me, don't forget me. Kasi ang mundo, pag nag-enjoy na ng kamunduhan, nalimutan na yung Diyos. Kaya again, sabi ng Matthew 4:4, no man shall not live by bread alone, but by every word that comes or that proceeds from the mouth of God. Sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na sinasabing looks, yung mga material things, pag doon tayo nakapokus, ang nasasatisfy lang physical. But again, according to Matthew, Deuteronomy chapter 8 verse 3, Sister Evelyn, I think Sister Melody, Deuteronomy chapter 8 verse 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your father had known, to teach you that man does not live on the bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Oh, kita mo, doon pala kinote yung na-quote yung it is written, man shall not live by bread alone. So, ibig sabihin, pinakikita dito, sino nagsasabi dyan? Si Moses. Real life, sabi po dito, ang tunay na buhay, according to Moses, comes from the total commitment and obedience to God. The one who created life itself. Yung fulfillment, yung satisfaction. Yung mana, no? Binigyan ng mana, pero hindi lamang dun sa sinasabing physical, kundi dun sa submission mo, sa obedience mo sa Diyos, yung pagkilala mo sa Diyos, yung pagsunod natin sa Diyos. Because bakit sinasabi na galing ang real life, yung tunay na buhay sa Diyos? It is because, ang sabi ng Biblia, Jesus came to give life, while Satan came to kill and to destroy. Amen? But ito nga ito yung real life dapat ng Kristiyano. Kaya lang, it involves discipline. Ang sarap pang mag-extend ang tulog umaga. Sarap na nakabalot ka pa ng kumot. But again, Sunday pa lang ngayon. Yung dating routine na hindi mo ginagawa because you were disciplined. To do such, to have fellowship during Sunday, na disiplina mo na yung sarili mo. Ba't nga kailangan madisiplina? Kasi yung upbringing natin nung tayo sa mundo, come what may. Hindi ko tinatawag si Sister May, ha? Baka tumayo ka, sis. Ibig sabihin nung nasa mundo tayo, malinggo man yan, maanong araw man yan, I have my own schedule. I have my own time. Ba't pumapasok yung discipline sa isang Kristiyano? Kasi yung dating kung araw ng linggo, extended yung higa natin, kailangan, nasa church muna ako. Yung dating kinalakhan, nababago. Bakit? Nadidisiplina ka eh. Dinidisiplina mo yung sarili mo. Bakit mo natin itong idisiplinahin? Kasi ito yung sinasabi ng Word of God. Sabi ni God, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Without your knowing, yung palang na ginagawa natin na pagpunta rito, without your knowing, dinisiplina mo yung sarili mo. And this one is for the glory of God. May sacrifice. Yung lalo na may mga anak. Ilan yung anak na bit nyo? Sakripisyo na yun. Paliguan mo yan, bihisan mo araw-araw. Yung mga mag-duty ng hapon o nag-duty ng gabi. Abay, tika, punta muna ako sa sa aming pagsasama-sama para sa kalwalhatian ng Diyos. Sakripisyo yan. Marahil akalang natin, we are just doing this dahil, hindi, sige, simba lang ako, and so on and so forth. O bihisa ko na yung anak ko, and so on and so forth. O magluto ako, schedule ng pagluluto.
Sacrifice yan. At lahat, everything, every minute, lahat daw ng ginagawa natin para sa kalwalhatian ng Diyos, kaya nga may sinasabing reward. Rewards. Natatanggapin tayo. Kung hindi natin lahat matanggap dito, pagdating mo sa langit, masusurprise ka. Because without your knowing. Para mamisa hindi ginagawa ko lang naman yan kasi gusto kong gawin. Ginagawa ko yan kasi alam kong kailangan kong gawin. Para bang hindi tayo nag-iisip ng reward. But again, all of us, the church, the CIM people, Wisdom St. Helen, will be surprised. Pagdating mo sa langit. Pagdating natin sa langit, ang dami pala nating reward. Why? Because ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo nabuhay sa tinapay, kundi nabuhay tayo sa bawat salitang namutawi sa salita ng Diyos. Amen? And of course, sa isang Kristiyano daw, lalo tumpisa, kaya nga sabi may sacrifice, may discipline, may hard work. Hindi tayo nga na-use na pumunta rito eh. Una, hiya-hiya ka pa eh. Bro, testify, mag-testimony ka. Hindi, ayoko, nahiya ako. Parang walang kilig factor. Sino nanonood ng ano? Sinong kakaalam kay Aldab? Si brother alam ko yan, Aldab yan eh. Oo, joke lang. Amen. But what I'm saying, sa isang Kristiyano daw, minsan lahat ninaranasan niya. Naranasan ko. Ako noon, nung maging Kristiyano, parang tinawagan nga akong Friday Christian kasi sa Saudi, ang worship service Friday, ang weekend, Friday. Minsan wala pa ako. Inuuna ko yung part-time. Because I thought, napunta ako dito sa Saudi for money. May opportunity mag-part-time kahit bawal, no? Pag mahuli ako, pwede akong ikulong. Pero sinakripisyo ko pa rin yung ano ko. Why? Because of money. Hindi ko na asyadong naiintindihan yung man shall not live by bread alone. Take for granted sa akin yung mga misa tinuturo. Kaya nga sabi sa akin ng mga kapatiran, lalo ng pastor namin, Brother Garding, Friday ka na nga lang nakaka-attend. Nag-a-absent ka pa. But of course, yung plan ko hindi rin nasunod. Dahil yung plan ng Diyos ang nasunod. Kasi kung talagang pinilit kong sundin yung plano ko, yung gusto kong gawin, I won't be here. Wala ako rito. At marami hindi rin kami nadala rito. Amen? So what I'm saying, yung kilig factor ng mundo kasi, parang hindi ko makita sa loob ng church. Parang stranger lagi ako. But ang sabi ng Biblia, habang tumatagal at tumatagal ka sa mundo, sa church, mararamdaman mo, iba yung kilig factor na binibigay ng Diyos. Iba yung kilig factor, iba yung excitement. Kasi kahit ang mundo may problema, tayo ganun din. Sino ba nagbibigay ng solusyon sa problema? Ang Diyos. Doon ka na, may problema ka nga, kasama mo naman ng Diyos na nagbibigay ng solusyon ng problema mo. Mas magaan. Again, habang daw tayong tumatagal, gradually, as our relationship with God lumalalim ng lumalalim, tumitibay yung ating character. Character of what? Character to resist temptation. Yung sinasabing kahit ka may problema, kahit papano, nagkakaroon ka ng sinasabing peace of mind. And fulfillment. Kaya yung dati walang kilig factor sa loob ng church, ay may kilig factor na. But, yung kilig factor nga, ang sabi nga sa isang Kristiyano, yung kilig factor na naranasan natin sa mundo, huwag mong dadalhin sa iglesia. But, yung kilig factor, pag sinabing kilig factor, God's culture, God's teaching, God's way of living, na nakikita mo at natututuhan mo sa iglesia, yun ang dadalhin mo sa mundo. The reason why God asked us, sabi nga, I will commission you all my people, all my children, to go out and share the word of God. Why? Bakit tayo nakakapag-share? Bakit tayo nakakapag-testify? It is because may naranasan tayong kilig factor galing sa Diyos. At ito yung sinasabing kultura ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, na unti-unti nagiging principle natin. Amen. And tulad po ng sinabi natin, paano natin masasabi na yung sinasabing man shall not live alone. Live
Man shall not live by bread alone, but by the word that proceeds from the mouth of God. Paano natin ma-demonstrate? Maraming kaparaanan sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, pakikinig, and so on and so forth. But we are going to discuss about meditation. Joshua chapter 1 verse 8. Sino na, ano yun, sis? Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Sabi po doon Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Kita mo yung sinabi, day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Nandun pala yung prosperity. And then you will have a good success. O, yan na pala. Amen. So, ito makikita. We will just deal on meditation. Amen. Why? Ang sabi ng ating pag-aaral, meditate on the Word. May pagmumuni-muni. Huwag na masyadong muni-munihin yung problema. Ibigay mo sa Panginoong Isus yan. Why? Bakit meditate on the Word? Why? Number one, because sabi ko doon, meditate on the Word. Why? To maintain your deliverance. Para mapanatili yung sinasabi mong na-deliver na ako from the bondage of sin. Na-deliver na ako doon sa sinasabing bisyo-bisyo. Na-deliver na ako dati doon sa sinasabing ang hilig kong magsalita ng pipi-pipi, putumaya, puto-kutsinta. Meron akong binibenta niyang powder kung gusto niya, ha? Puto-kutsinta, kutsinta, tsaka puto ha? Pasok pa rin, no? Again, ang sabi ng Biblia, meditate on the Word to maintain your deliverance. Pag walang salita ng Diyos, pag puro kamunduhan ang nasa utak natin, kahit na tayo Kristiyano, bagsak tayo ng bagsak. Kaya nga sabi again ng Biblia, sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. When you are set free through deliverance, your spirit is made alive to the things of God. Kaya nga minsan marami yung mga mahal sa buhay natin, nung una takanta ka sa akin, nung mabalita sa Saudi, maborn again ako, si Carding? Kasi elementary, meron kami religion. At ang turo sa amin, huwag kayong magbabasa ng Biblia kasi baka mali ang interpretasyon nyo. Ang mga pari lang daw, yan ang nasa mind ko. Kaya hanggang sa lumaki ako, hanggang sa magkaasawa kami, ay si Mrs. Very religious family yan. Kaya nga lang yung Catholic way, no? But, laging sabi sa akin, magbasa ako ng Biblia. Medyo tumitingin ako sa Biblia, pero hindi ko binabasa kasi ang thinking ko, pang makapari lang. Kaya nga, hanggang sa tumating ako ng Saudi Arabia, hindi ko alam yung Old Testament at New Testament. I know nothing about. Akala ko lang Biblia lang. And that's it. But again, meditate on the Word to maintain your deliverance. At dumating nga po, na-deliver ako. Na-deliver ako dun sa aking kamangmangan about the Word of God. Unti-unti. At ang sabi ng Biblia, para hindi mo na muling balikan yung kamangmangan mo, para hindi mo muling balikan yung iniwan mo na pinaiiwanan sa iyo ng Diyos, meditate on the Word. Makakatulong. When you are set free through deliverance, your spirit is made alive to the things of God. Kaya nga bisan magtataka nun, tuwan-tuwa sila. Uy, lalo na yung mga biyanan ko nun, ay salamat naman. Answered prayer. Nagbabasa na si Carding ng Biblia. Kaso, nung malamang born again ako, dumating ako ng Pilipinas, hindi na ako kinausap. Ay, born again pala to. Oh, the whole vacation. Dati kami nun, body-body kami. Pag may basketball, manunood pa kami ng Araneta Coliseum nun. Pag may basketball, tabi kami kakain. Kakain muna agad kami. No, kami ni Papa. Magkatabi kami Kantsawa, pag magkalaban yung team namin. Ako, Hinebra nun San Miguel si Papa Kaya sasabi sa akin ni Mama, ay, wag kang pag natatalo San Miguel, tamahimik ka ha. Aawayin ka ni Papa mo. May warning na agad sa akin. But, nung dumating akong malaman akong born again, para ako may sakit na ketong.
Pag tinabihan ko, nalayuan ako. Hindi sumasabay pagkain na ako'y kasabay. Pag bakasyon, nagba-Bible study kami sa bahay, yung sala namin, tapat yung kwarto nila sa taas. Kung ano-anong kama na ayos na, aayusin ulit. Bubuhatin na hindi dapat buhatin para lang mag-create ng ingay. Oh, that was yung time na yun. Sabi ni Mrs., sinasabi mo, nakatakbo ka ng katotohanan, pakita mo. It will burst. Nagtagin sa akin, respeto, and of course, alam kong hindi nila na, ganun din kasi ako nung una, na parang namamangha ako na, ganun ba, bakit ganun? Dito na lang ako. But, nung maintindihan ko, so, ayun. Pero, but ganun pa man, yung mga sumunod ng bakasyon, labing-labing na uli kami. Kasi marahil, wala silang nakitang pag-response ko na hindi nila nagustuhan. Bumalik na uli yung pagising ko. Pag nakabakasyon ako, pagising ko, si Papa na mismo, magtitimpla ng tsaa, no? Nakahanda na yung pandesal ko dyan. Sabi ko pa, yung peanut butter. O kaya yung yung matamis na bao, gusto ko yan. Kasi nung high school kami, yan ang apurahan kami magkakapatid. Yung isa bibili ng matamis na bao, kaya peanut butter. Lilis peanut butter. Ha? Lilis peanut butter. Oh, lilis nga, tama, lilis peanut butter. Apura kami pagkain. Yung isa bibili pandesal. Bihisan kami. And then, kasi walang parents namin, nasa Mindoro, and so on and so forth. No? So, but again, ayun nga, yung daw nabubuhay yung ating espiritu dahil sa pag-meditate ng Word of God. What else? Meditate on the Word to maintain the proper diet that will help in support your walk with God. Pagkain kasi ito eh. Gusto mong lumukod. Gusto mong lumakad ng tuwid, spiritually speaking, yung sinasabi, meditate the Word of God. Kainin mo. Pag sinabing kainin mo, ilagay mo sa puso mo. Hindi lamang sa isip, sa puso mo ang Word of God. Meditate on the Word that is implanted in your heart so that you will not backslide and return to things you have been set free from. Napalaya ka na, huwag ka na bumalik sa preso. Napalaya ka na, huwag ka na bumalik sa, yung sa presohan sa atin? Sa munting lupa. Amen. Huwag ka na bumalik sa city jail. Pinalaya ka na. Ang sabi ni God, meditate my word. Basta magandang bumalik doon. Ha? Dito daw. Hindi, pinagwawasak na ngayon. Kasi bakit nawawasak? Bakit nasisira? Ito talaga eh. Ang mundo, sa umpisa mag-o-offer yan ng napakagandang bagay. Mag-i-enjoy ka rito. But at the end, pagdating ng judgment, impyerno. Hirap. Ang Diyos, sa Panginoong Hesus, may suffering. May sacrifice, may discipline na gagawin. Kasi nga, yung katulad ng sinabi natin kanina, hindi naman kasi tayo nasanay na lumaki na sa presensya ng Diyos eh. Lumaki tayo sa presensya ng mundo. At ang tinuturo ng mundo ay kasamaan. Imi-mislead tayo, i-deceive tayo. May nakakita ka na ba na eskwelahan na nagtuturo ng masama? Di ba wala? Ang eskwelahan laging tinuturo kabutihan. Bakit ganun? It is because, paglabas pa lang, sabi nga ng Biblia, pupunan pa lang tayo, meron na tayong sinasabing manang kasalanan. Kung kaya't ang bata, pag natuto ng magsalita yan, tuwan-tuwa yung magulang, pag yung bata, ay, yung anak ko nakapagmura, ang bata-bata pa. Di ba may mga ganun? Ay, yung anak ko marunong ng mambato. Hindi mo tinuruan, pero bakit? Kasi contaminated ang mundo ng kasalanan. Yung nakikita, yung nadidinig. Minsan, yung pang magulang nagsabing, ay, wag mo sabihin, nandito ako ha. Without his knowing, or without their knowing, or his or her knowing, na naintindihan ng bata, nagsisinungaling. O kaya kinalakhan, yun na, hindi mo tinuruan magsinungaling. As if, hindi mo tinuruan, pero without our knowing, lagi pala nating tinuturuan. Lumaki. Pumunta ba ng eskwelahan niya para matutong magsinungaling? Pumunta ba ng eskwelahan niya? May nagturo ba? Kaya nga ang eskwelahan lagi nagtuturo ng kabutihan. Because our upbringing sa mundo ay kamunduhan. At nang maging Kristiyano tayo, reminder ni God,
Hindi lamang yung mga biyayang nalasap nimo, nalasap natin nung nasa mundo tayo, o yung mga blessing na binigay ko sa iyo, but spiritually, kung yung katawan kailangan ng kalakasan, higit sa lahat yung espiritu. Especially during the time na tayo ay may problema. Meditation of the Word is also meditation on the Word to meditate on the Word to maintain seeing the light and hear the revelation from the Word. Pag nag-meditate ka ng Word of God, alam mo, namumusap ang Diyos eh. May mga testimony, nadinig ko yung sinabi ng Diyos. Sinabi ni God ganito eh. Bakit? Hindi pa pwedeng kinausap mo ang Diyos pagkatapos ang Diyos ay hindi makikinig. Lagi at lagi. Kaya nga lang, pag nakipag-usap pa sa Diyos, wag namang ikaw lagi ang salita ng salita. Maghintay ka ng, magsalita ang Diyos. Be silent. Merong sinasabing, ang time ng meditation, once nag-meditate ka sa Word of God, may time na makikinig ka. I-tune mo daw yung heart mo, yung soul mo sa spirit doon sa kausap mo at doon sa sasabihin ng Diyos. Kung kaya't may sinasabi ang Diyos sa atin. Nanalangin ka, may problema tayo, may sinasabing ways and means. Paano re-resolve yung problema? But it's just a matter nga sa atin kung gusto natin sumunod. At of course, because nag-meditate tayo, yung dating alam mong ginagawa mo o understanding mong akala mo tama, nung nagbabasa ka na ng Biblia, nakikinig ka ng word ng preaching, nakikinig ka, nananalangin ka, nag-meditate ka ng Word of God, sasabihin mo, ay, mali pala ako. Ito pala yung sinasabi ng Diyos. Ito pala yung sinasabi ng Biblia. So, ibig sabihin, nakikita mo na yung liwanag kung ano ang dapat mong lakaran. And of course, meditate on the Word drives out the rulers of darkness that try to control your life. Hindi ito makakapanaig ang mundo kung wala kang pagsang-ayon. Because you have the power and you have authority to resist temptation, to combat temptation, because you have the Word of God. Meditate on the Word to causes us or to help us to see what is hidden from the natural eye. Nung maging Kristiyano ka, marahil take for granted sa iyo, nakikita mong need ng family, need ng kaibigan o whatever, need ng church. Kasi wala ka namang, hindi mo naman consider ang sarili mo na hindi na membro ka ng church dahil hindi ka Christian. But nung maging Kristiyano ka, kaya nga sabi ng Biblia, harvest are plenteous or plentiful, but laborers are few. Bakit ngayon nung maging Kristiyano ka, naging concerned ka sa kalagayan ng iba? Bakit natetestify mo yung goodness ng God, yung kindness ng God? Kasi gusto mo rin maranasan nila eh. Dati hindi mo ito makikita. But nowadays, na maging Kristiyano ka, natuto kang magbasa, natuto kang mag-meditate, natuto kang makinig ng salita ng Lord, nakikita mo sinasabi yung sinasabi ng Biblia, nakikita daw na natin, yung dating hindi na natin nakikita sinasabing kalagayan ng mundo. Kaya pumapasok yung awa. Pumapasok yung habag sa puso natin. Amen? Nakikita ba natin yon? Amen. Amen. And of course, meditate on the Word to give us understanding of the mysteries of God. Kung titingnan mo, ang hirap unawain yung isang Diyos, 3 persona. May Ama na, may Anak pa, may Holy Spirit pa. But bakit natin naiintindihan? Bakit natin natatanggap? Ito daw po yung mysteries of God. Na because of His Word, because of our faith in Him, naiintindihan natin. Ipinaglalaban natin. No? Dahil sa ating pananampalataya at dahil sa sinabi ng Word, ng Word of God, ng Panginoong Hesus again, for us all, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Again, meditation on the Word keeps our spirit free from entanglements. Ito yung sinasabing, pag nag-meditate po tayo ng Word of God, sabi nga sa Joshua 1:8, day and night, as we continue to meditate the words of God, yun daw po yung sinasabing level of our resistance tumataas. Dati, weak. Okay.
na nakakapaglaban din pero nagiging talunan. But as we continue to meditate daw po yung Word of God, yun daw po ating yung involvement natin, yung sinasabing confusion, yung sinasabing yung kahinaan natin napapalitan ng kalakasan. Entanglements of the enemy and keep us walking the right path. Sabi po sa Psalms 119 and 5, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Amen. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Bakit ganun? Bakit sinabing yung salita mo ay lamp, ay ilawan, ilaw ng aking paa at liwanag ng aking dadaanan? It is because of His word. Natuto kang mag-meditate. Bago ka pa man humakbang, oops, hindi ko hakbangan yan. Kasi naintindihan ko na, napakinggan ko yan, nabasa ko yan, na-meditate ko yan, hindi ko dapat hakbangan yung klaseng ganyang buhay. Inalisan ko na yan eh, hindi ko na dapat na balikan. Amen? And of course, meditation uncovers and releases God's wisdom. We pray for wisdom. We pray for knowledge. Marahil magtataka sa sarili mo, bakit ngayon, dati hindi ko maintindihan ng Biblia. Bakit ngayon, pag binabasa ko ang Biblia, minsan, ako, lalo nung una, kahit hanggang ngayon, pag ako'y nagbasa ng Biblia, at natouch ako dun sa binabasa ko, pag nangusap na sa akin, nakikita ko na kung sino ako before God. At umiiyak na ako sa Diyos. I ask forgiveness. Kasi yung pagbabasa ng Biblia is not just for us to be equipped with His Word. But ito nga, kaya nga mayroon nga pong sinasabing transformation. Kasi pag nagbasa ka ng Biblia, nakinig ka ng salita ng Diyos, nakikita mo ang sarili mo kung sino ka sa harap ng Diyos. It helps us find wisdom that comes from God. It helps us, hindi lamang ito, hindi lang tayo nakakita o it helps us find, hindi lang natin na sinasabing nakita yung karunungan, kundi nagkaroon tayo ng access doon sa wisdom of God. Para bang sinasabi, may karapatan kang gamitin yung karunungan ng Diyos. At si King Solomon, ito yung unang-unang hiniling. Wisdom from God. At nag-flow na yung grace. Siya yung yumaman and so on and so forth. Naging makapangyarihan and so on and so forth. Why? Because of God's wisdom. Kasi yung wisdom ng God, 100% laging tama ang pagpasya. Laging tama ang paglakad. Meditation on the Word builds against the traps of the enemy. Meditation on the Word builds against the traps of the enemy. Ito yung sinasabi ko kanina, habang tayo nag-meditate, habang tayong patuloy na dumadalo, habang tayong patuloy na nanalangin at nagbabasa ng Biblia, yung daw pong yung pong sinasabing na-i-experience natin, yung sinasabing high degree of resistance. Nung una, sabi nung yung batang yan, yung anak ko yan, yung na yan, yung tao yan, talunan lagi. Nung maging Kristiyano, hindi na talunan ng mundo. Kasi why? Tumataas yung level o degree of resistance. Tumitibay. Minsan marahil sa mga partner natin, marahil sa asawa natin, sa anak natin, oy, wag mong gawin yan kasi kasalanan yan, mali yan. Marahil mayroon tayong mga reminder sa mga partner natin, sa anak natin, sa kaibigan natin. Don't do that again, ha? Masama yan. Bakit ganun? Kasi tumataas na yung level of resistance sa'yo. Alam mo na yung kaya mo nang sabihin yung dapat at hindi dapat. Kaya mo nang gawin yung dapat at hindi dapat gawin. Meditation maintains your position of abiding in the vine. John 15:5. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Okay, apart from me, you can do nothing. Ito yung true vine. Sabi, kailangan ka lagi nakakabit, lagi kang naka-attach, lagi kang naka-akbay, and so on and so forth. Hindi lamang yung asawa mo, lalaki ka, nakapalipit. No? Sabi dito, kailangan nakapalipit ka rin, nakakabit ka lagi sa true vine.
Why? In order to maintain your position of abiding in the vine. Amen? Meditation on the Word is also an act of constantly. Ito yung isang napakaganda. Isa sa pinakamaganda rin. Meditation on the Word is also an act of constantly keeping before you, the image and character of God. Bakit? Because it brings life to our mortal body. Romans 8:11. Pag tayo daw patuloy yung pag-meditate, patuloy yung pananalangin, patuloy yung pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy yung pakikinig. Yung sinasabi ni Paul, bakit sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ? Romans 8:11, wala ko na-assign. Romans 8:11, please. Romans. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Amen. Ayun po, yun yung gusto ko maipakita doon. Ang sabi doon, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, nabubuhay sa atin, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Sabi ng Banal na Espiritu, lagi na sa atin eh. Kung lagi natin kinakausap, because through His Word, abay yung mortal body daw natin, nagiging buhay na buhay. Saan buhay? In the Spirit of God. Kaya malakas, kaya sabi natin, yung level of resistance, degree of resistance, doon sa gusto ng gawin ng mundo sa atin, napapaglabanan natin. Amen? Again, meditation on the Word is also an act of constantly keeping before you the image and character of God because it brings life to our mortal body. Pagbuhay ka sa Diyos, ang daming pagbabago sa karakter mo. Yung sabi natin kanina, puto kutsinta, puto maya, puto kutsinta. Hindi naman pwedeng bilo-bilo, pero meron din ako ng bilo-bilo. For proper info. But again, patuloy ka daw, pag tayo patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos, maging yung karakter, maging yung behavior, napabago. Why? Yung katawan, this mortal body daw, nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, di ba, sabi nga natin, ang laking pinagbago. Minsan sabi ng mundo, kaibigan mo, ano kaya nakain itong si kaibigan? At gano'n na ngayon manalita. Ano kaya nakain ni kaibigan? Bakit ang laki ng pinagbago? Why? Ang hindi nila alam, kasi kinakausap ko na lagi ang Diyos . Amen? Kasi nag-a-attend ako ng Bible study. Marami sa inyo hindi nag-a-attend. Joke lang. Kasi nag-a-attend ako ng prayer meeting. Di bali, siyempre may mga trabaho naman, exempted yun. Pero kung wala kayong trabaho at hindi naman kayo pagod na pagod talaga, attend lang tayo. Amen? Encouragement. So, ibig sabihin, yung dagta ng Banal na Espiritu, dumadaloy sa iyo kung kaya't nagmamanifest yung character ng Diyos, yung image ng Diyos, yung likeness ng Diyos. Kaya dating suplado yan, ngayon, hindi na suplado yan. Supladito na lang. Supladito pa rin. Ano pa rin? Ang laking, di ba? Sabi natin, ayan, testimony ni Sister, Malo. Di ba? Sabi niya, malaki rin yung pinagbago niya. No? Lagi daw, yagi yata yung may puto kunsita, puto maya. No? Pero bakit nabago? Kayo lahat. No? Kayo lahat. I believe, may mga testimony kayo sa buhay. Dati, hindi maka-induct si Sister Surito sa harap. Pero ngayon, pag kumanta, nag-back up, kailangan mong talian. Hinahawi lahat. Diba? Bakit may pagbabago? Kasi it gives life to your mortal body. Nagbibigay ng buhay yung Espiritu. Why? Marunong ka pang makipag-commune kasi sa Diyos . Because there is power and authority doon sa salita ng Diyos. Although, alam po natin,
That becoming Christ-like is a progressive experience. Hindi mo kaagad makikita yan at once. Although makikita mo yung pagbabago, pero hindi natin makikita lahat-lahat. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Sister Sue. 2 Corinthians 3:18. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Amen. Nagkakaroon ng transformation from glory to glory, step by step, faith by faith. Faith to faith. Natatransform, may pagbabago. Amen. Dati si sister. Amen. Bakit ako may pagbabago? Tingnan nyo, no? Oh. May transformation. Bago lang suklay yan. Pero dati, di ba, si sister nawala ng buhok. He keeps on clinging. Kapit-kapit. Dati, pag tinignan mo siya, parang sickly na sickly talaga. Kasi may sakit siya talaga. Nangapit siya sa Diyos. Ang sabi itong katawan na to na nanghihina, itong katawang ito na napapagod, itong katawang ito na punong-puno ng karamdaman, magkakaroon ng transformation. Why? Natuto kang kumapit sa Diyos eh. Natuto kang tumawag sa Diyos. Natuto tayong tumawag para sa Kanya sa Diyos. Amen. Kaya yung dating akala mo'y wala ng pag-asa, may pag-asa sa Diyos. And again, although becoming Christ-like is a progressive experience, the more closely we relate to Him, the more we will be like Him. Amen. The glory of God gradually transforms the believer into Christ-likeness. Kaya nga sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Meditation on the Word teaches us the difference between right and wrong. Job, hindi na natin babasahin. Okay, mahabaan masyado. Naka-1 hour na ako, no? Hindi pa ako. Ha? Job 2 hours to? Bro, wag kang ganyan, ha? Job chapter 4, 7, 8. Kunin nyo na lang, no? Yun ang pag nag-meditate ka ng Word of God, tinuturo, ito yung tama, ito yung mali. Pinakikita ito yung tama at itong mali. Amen. At napakahalaga po sa buhay natin yun. Kasi ang sabi natin kanina, sa 2 Corinthians, ang binasa natin kanina, ang transformation natin is progressive. Meditation on the Word helps us as a map to guide us. Kung yung sasakyan may GPS, yung sasakyan para makarating sa isang lugar, yun the Word of God, ito yung GPS natin. Ito yung map natin. Para Para makarating tayo sa langit. Pinapakita niya yung daan. Paano ka dapat mamuhay, ano dapat mong gawin para marating mo yung sinasabing paradise. Meditation on the Word, actually, sabi natin kanina, Psalms 119 verse 19, hindi natin basahin yun, no? Again, meditation on the Word is not for information alone, but for transformation. Colossians chapter 1 verse 6. At ito daw po, this is relevant to all ages as it reveals the living God. Ibig sabihin, kahit sa anong panahon, kahapon, ngayon at bukas, iyon pa rin ang tinuturo about the Bible. Iyon pa rin ang Diyos na tinuturo about the Bible. Kahit na bata, ang itinuturo sa bata, katulad din ang itinuturo sa matatanda. Amen? So, kaya nga po, ang sabi nga ito doon, meditation on the Word is not for information, but for transformation. Bata ka, matanda ka, the same transformation ang ituturo sa iyo about the Word of God. And of course, meditation is the key to prosperity and success. In Joshua 1:8, yung last ko sinabi, sino babasa ng Joshua 1:8? Last na ba? Ay, Sister Rose, pakibasa, last verse. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Again, wag daw po yung book of the law, itong salita ng Diyos, wag nating pahintulot na mag-depart, mawala sa ating mga bibig o sa ating puso, sa ating buhay. But kailangan you shall meditate it day and night. Bakit? For then you will have your way prosperous, and then you will have a good success. I believe successful tayo in a way na sabi ni God, ito yung kailangan mo. At mayroon pa tayong hinihingi sa Diyos. And I believe as we continue to meditate His Word, as we continue to read His Word, as we continue to fellowship with one another, as we continue to obey God, ang sabi dito sa Joshua 1:8,
For then you will make your way prosperous and then you will have a good success. At ang isang napakaganda daw pong dapat makita ang prosperity at success sa isang Kristiyano ay makita yung sinasabing fruit of the Holy Spirit. Kasi most often than not, dito pa daw po tayo nagkukulang. Dito pa natin hindi maipakita yung sinasabing prosperity and success na nanggagaling sa Diyos. Kailangan for us Christians to demonstrate that prosperity, to demonstrate that success na sinasabi as we continue to meditate the Word of God. Anong success and prosperity? Number one is to demonstrate yung success and prosperity doon sa fruit of the Holy Spirit. Again, this verse says that we must meditate in the Word day and night. And the reminder of God sa ating lahat ngayon, bukas at sa darating pang bukas, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen? That is the message of God. Thank you, Lord, once again. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita. Salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Salamat sa mga kapatid po na nakinig na yung mga salita. Continue to help us to meditate your word and continue to help us to live according to your will. In Jesus' name I pray. Amen.